Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita. Sa pangunguna ng Presidential Communications Office na kinabibilangan ng Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, IBC at PTV. Mula sa PTV, ako po, Sheila Salaysay. Ihahatid namin ng mga komprehensibo at mahahalagang balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mula sa PTV, ako po, si Joshua Garcia. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong gabi sa Balitang Pambansa, pagkain Pinoy, panghikayat ng bansa para sa mga turista. Job fair sa Antipolo City, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinangunahan ang kampanya ng Alyansa ng Bagong Pilipinas sa lalawigan ng Rizal. Pangulong Marcos Jr. pinatitiyak na walang mabubuli at mahaharas na Pilipino lalo na sa Pilipinas kasunod ng pagkakaaresto sa isang Russian vlogger. Dayuhan may tuturing ng persona non grata ayon sa Presidential Communications Office. At kasunod ng mga pagsisikap ni Pangulong Marcos Jr. na mapabuti ang pamumuhay ng bawat Pilipino, inflation rate ng bansa mas bumagal pa. Una po sa ating mga balita, binuksan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang selebrasyon ng Filipino Food Month 2025 kung saan pinagsaluhan ang iba't ibang pagkain Pinoy na nagpapaalala ng kultura at kasaysayan ng Pilipinas. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Kenneth Pasyente ng PTV Manila. Mula sa kakanin, nakakapatid uhaw na inumin, iba't ibang klase ng panghimagas at iba pang pagkain. Talaga namang food is life ang peg sa kick-off ng Filipino Food Month 2025 na mismong pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang tema ng aktibidad ngayong taon, sarap ng pagkaing Pilipino, yaman ng ating kasaysayan, kultura at pagkatao. Binigyang diin ng Pangulo ang pagmamahal ng mga Pilipino sa pagkain gayon din ang galing nito sa pagluluto. Kaya naman hinimok niya ang lahat na pagyamanin pa ito, lalo't sumasalamin niya ito sa pagiging malikhain ng Pilipino. Mga kababayan, sa pamamagitan ng ating mga pagkain, matutuklasan natin ang ating pagka-Pilipino. Malikhain, matatag at may malasakit sa kapwa. Malikhain, dahil nagagawa nating putahe ang mga pangkaraniwang sangkap. Matatag, dahil kahit sa panahon ng mga kakulangan, nagagawa pa rin nating ipagdiriwang ang kahit kaunting pagkain. May malasakit sa kapwa dahil sa tuwing may salo-salo, lagi nating naaalalang magdala ng pagkain sa ating kapitbahay. Magsisilbing daan din anya ang programa na pagyamanin, panatilihin at itaguyod ang ating pambansang yaman sa pagkain habang sinusuportahan ang iba't ibang industriya, mga magsasaka at komunidad sa agrikultura. Tampok din dito ang kahalagahan ng mga culinary tradition ng bansa bilang bahagi ng kulturang Pilipino. Punto pa niya, ang mga pagkaing Pinoy ang isa sa mahalagang salik ng turismo sa bansa. Ngayon, ang gusto ng mga turista, meron silang nakikita, meron silang nararanasan na masayang ginagawa at napakalaking halaga na ipakilala natin ang pagkaing Pilipino. Dahil kapag nakakain na ang isang dayuhan ng masarap, kahit anuman na klaseng Filipino food, basta't natikman na niya, malaki na ang kanyang pag-unawa sa kultura ng Pilipino. At dahil isa ang pagkain sa basic needs ng mga Pilipino, tuloy din anya ang hakbang ng pamahalaan para matiyak ang abot-kayang pagkain. Kabilang dito, ang Kadiwa, ang 29 peso program, at saka yung Rice for All, ang pagtatakda ng maximum suggested retail price sa baboy, at ang paglalaan ng pondo para sa programang mga pang-agrikultura upang matiyak natin na ang ating nilalagay sa hapag ay masustansya at abot-kaya. Sa ganitong paraan, ang mura at dekalidad na pagkain Pilipino ay mabibigay lakas sa ating katawan na pagpapayaman pa sa kultura natin at pagkakakilanlan.
Ikinalugod naman ng ilang negosyante na may mga ganitong plataporma para maipakita ang kanilang mga produkto. Malaking tulong po itong event na ito kasi dito po namin napapakilala yung aming farm. Natutuwa sila na may mga produkto pala na mga ganito sa sarili naming bayan. Kinilala naman ng Pangulo ang mga magsasaka at mangingisda sa kanilang sipag at tiyaga para matiyak na may maihahaing pagkain sa bawat tahanan. Ginugunita ang National Food Month o Buwan ng Kalutong Pinoy tuwing Abril sa bisa ng Proclamation No. 469 na pinangungunahan ng Department of Agriculture at National Commission for Culture and the Arts. Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Binigyan diin ng Malacanang ang pagprotekta sa sambayanan laban sa anumang klase ng harassment o bullying. Kasunod ito ng pagkakaresto sa nag-viral na Russian-American vlogger na si Vitaly Zhidrovetsky. Narito po ang report. Protektahan ang sambayanan laban sa anumang klase ng harassment at bullying. Ito ang binigyan diin ng Malacanang matapos ang nag-viral na Russian-American vlogger na kalaunay na aresto at nakatakdang ipadeport sa kanyang bansa. Ayon kay Presidential Communications Office Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro, nakarating kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ginawang pambubuli at pangaharas ng Russian-American vlogger na si Vitaly Zhidrovetsky. Kaya naman agaran itong tinugunan ng mga kinauukulan kabilang ang PNP, CIDG at Bureau of Immigration. Giit ni Castro, dapat na magsilbi itong aral sa iba pang content creator, mapabanyaga o lokal man at alalahanin na may kaakibat na responsibilidad at obligasyon ng bawat karapatan na dapat ay rumirespeto sa kapwa at bansang kinaroroonan. Ang mga foreign nationals ay welcome naman po sa Pilipinas. Pero hindi po ibig sabihin nito na kung welcome sila, handa na rin po nila na bastusin ang mga Pilipino, ang kustumbre po natin, ang batas natin. So dapat magsilbing aral na rin po ito. Kung kayo man po ay content creator, dapat limitahan lamang po ninyo kung ano lang po yung nararapat. Ayon naman kay BI Deputy Spokesperson Melvin Mabulak, kailangan respetuhin ng mga dayuhang gumagawa ng content kung ano ang mga batas na umiiral sa Pilipinas. Bagamat isolated case umano, ang nangyari, malaking tulong din ito sa mga tauhan ng BI na tiyakin ang dahilan o purpose ng pagpunta ng foreigner. Posible na umano ngayong buwan mapadeport ang naturang vlogger, pero nakadepende pa ito sa magiging proseso na isasampang kaso ng PNP. Ang Pilipinas, paboritong puntahan din po ng mga vloggers, foreign vloggers, and we have to ensure na kung pumunta man sila dito, dapat they also have to be respectful and they have to follow yung batas ng ating bansa. At isa din po yan sa recommendation at nakabuusapan din po na ensure na ang darating dito they are compliant with the condition ng stay ng isang dayuhan. Maliban sa pagkakaaresto na nasabing vlogger na ngayon ay nasa kustodiya na ng BI, ay maaari din anyang sampahan ng kasong unjust vexation ang cameraman nito na napag-alaman na Pilipino. Kasabay naman ng nakatakdang deportation, maituturing na rin nilang persona ng grata ang vlogger dahil sa ginawa nitong pangharas at pambubuli sa ating mga kababayan. Mula PTV, Joshua Garcia, Balitang Pambansa. Naghayag ang mga kandidato sa pagkasenador ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas ng kanilang posisyon sa iba't ibang kontrobersyal na issue tulad ng political dynasty, road rage at iba pa sa kanilang kampanya sa Antipolo City. Yan ang ulat ni Daniel Manalastas live. Daniel? Nagtungo nga sa Antipolo City ang mga pambato ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas kung saan sinagot nila ang ilang napapanahon na issue sa ating bansa. Sunod-sunod kamakailan ang road rage o away sa kalsada na kung minsan ay nauuwi sa sakitan at malala pa minsan nauuwi sa patayan. Kaya naman tinanong ang mga pambato ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas sa pagkasenador kung ano ang nakikita nilang solusyon sa problema. Wala tayong maipapayo kung sira ulo. Diba? Dapat yung PNP na lang ang ating medyo kalapagin. Marami na tayong batas eh. Dapat talaga strict implementation. Hindi yung nangyari na tsaka mag-implement. Ang impit nga dito sa ating tutusin eh. But then again, still, it remains to be seen as that implementasyon ang importante. Hinggil naman sa posibleng mangyaring pagsalakay ng China sa Taiwan, importante nila ang kahalagahan na masiguro ang kapakanan ng mga OFW. So tama yung kay General Bronner, siguro dapat makatulong din ng DOTR, yung mga barko na komersyal, dapat makatulong din ng the whole DND para yung pagre-rehearse. Kailangan i-rehearse
Kailangan na i-ensayo natin yon. Ang sinasabi lang ng AFP, now we have to be alert kasi may mga OFWs tayo. Malinaw naman yung mensahe. Mukhang it was just taken out of context o iba yung translation na nakuha ng China. That we don't mean war. Tungkol naman sa nangyaring lindol sa mga kapitbahay nating bansa sa Asia, mahalaga raw na tayo rin ay maging handa dahil sa posibleng mangyari naman sa atin na the big one. Alam natin kung nasaan ang fault line, alam natin kung saan siya dumadaan, and yet tinatayuan natin ng structure. So siguro, one is strict implementation, being very aware. Well, meron tayong Marikina fault line, no? At merong mapa dito. What is important now is to make an inventory of all of these things. Kamakailan naman ay may nagpetisyon sa Korte Suprema na may layuning mahimok ang Kongreso na magpasa ng anti-political dynasty law. Para sa ilang pambato ng alyansa, wala silang problema sa panukalang batas kung sakali man. Isipan ng mabuti yung pag-design. Kaya sabi nga ni Tito Sen, paano kung hindi na lang ako magpapakasal? Paano kung hindi naman legitimate yung relationship? So, meron lang abet, nangyari. Comfort na siya. Open to consider. Yes, I'm very open to consider. Supportive ako dyan, tutusin, pero talagang hanggat hindi na re-resolve yung issue ng illegal, hindi pa rin ako talaga makakita ng light at the end of the tunnel. I will agree. Kung ikagaganda ba naman ang ating bayan, why not, di ba? Let's give others a chance. Sangayon mo kami magkakapatid doon. Let's give others a chance. Pinuna naman ng ilang senatoriable ng alyansa ang ginawang malaswang biro kamakailan ng isang tumatakbo sa pagkakongresista sa Pasig City. May nanay ako, may mga kapatid akong babae, may mga anak akong babae. So parang hindi nga maganda. Parang, wow, sobra mo naman pogi, bossing. Very immoral statement that does not befit a public servant. Sheila, bagamat hindi nga dumalo yung ilang senatoriable ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas, dun nga sa kakatapos lang na press conference, ay present naman sila sa ongoing na campaign rally dito sa Antipolo City, kung saan pangungunahan nga ito ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sheila. Maraming salamat, Daniel Manalastas. Samantala, bumagal ang inflation rate ng Pilipinas nitong Marso. Batayan sa ulat ng Philippine Statistics Authority. Ayon naman sa NEDA, patunay itong epektibo ang mga hakbang ng pamahalaan para mapababa ang presyo ng mga bilihin. Narito po ang report. Mas bumagal pa ang inflation rate ng bansa ayon sa pinakahuling ulat ng Philippine Statistics Authority. Ayon sa PSA, bumagal ang headline inflation sa 1.8% nitong Marso mula sa 2.1% noong nakaraang Pebrero. Dahil dito, bumaba din ang average inflation rate ng bansa mula Enero hanggang Marso sa 2.2%. Naghihamak na mas mababa sa naitalang inflation rate noong March 2024 na nasa 3.7%. Batay sa datos ng ahensya, bunsod ito ng pagbagal sa presyo ng pagkain at non-alcoholic beverages sa 2.2% mula 2.6%. Gayon din ang malaking pagbaba sa transport cost na negative 1.1% mula sa negative 0.2% at pagbagal sa restaurant and accommodation services inflation sa 2.3% mula 2.8%. Habang nagpakita rin na mabagal na inflation ng iba pa sa mga pangunahing pangangailangan gaya ng clothing, household maintenance, health at recreation. Ayon kay Undersecretary Claire Dennis Mapa, simula noon nagdaang pandemya, nakapagtala sila ng mataas na rice inflation contraction kung ikukumpara sa mga nakaraang buwan na taon. Ngayong March, negative 7.7. Last month, February, it's minus 4.9. You're asking kung ano yung pinaka mababa pa, no? Ito ay nasa 2020, March din ng mga 2020, minus 8.4. Okay. That's the lowest before this one. Nang tanongin naman kung ano ang inaasahang epekto ng tag-init sa inflation, paliwanag ni Mapa, depende pa rin sa produksyon sa second quarter ng taon, partikular na sa agriculture sector. Ang magandang balita is that bumababa talaga yung presyo ng bigas. So nakita natin na yung rice inflation natin ay negative na siya at ito ay may malaking contribution doon sa food inflation in particular. Samantala, sa kabila ng mataas na presyo ng ilang bilihin, nakapagtala pa rin sila ng pagbaba sa inflation pagdating sa karne at gulay. Yung karne,
8.2 noong Marso, bumaba siya ng konti, 8.8 noong Pebrero, pero relatively mataas pa rin. And then yung vegetables, na ito ay isa rin sa medyo malaki ang weight sa ating food basket. 6.9% ngayon, may pagbaba ng konti kasi ito ay mula sa 7.1% noong Pebrero. Sa National Capital Region, nakapagtala rin ng pagbaba sa inflation ng 2.1% mula sa 2.3%. Gayun din sa labas ng NCR na bumaba sa 1.8% mula 2.0%. Kaugnay nito, binigyan din ng National Economic and Development Authority na ang patuloy na pagbagal at pagbaba ng inflation sa bansa ay nagpapakita lamang na epektibo ang mga ginagawang hakbang ng pamahalaan sa stabilisasyon ng presyo ng mga bilihin para mapanatiling abot kaya ng bawat mamamayan. Ayon pa kay NEDA Secretary Arsenio Balisacan, ipagpapatuloy lamang ng gobyerno ang kanilang short and long term na mga inisyatiba para tugunan ang inflationary pressures, ano pat mas tututukan pa niya ang pagpapatupad ng mga polisiya para matiyak na makikinabang ang bawat Pilipino mula sa isang matatag na ekonomiya. Mula PTV Manila, Joshua Garcia para sa Balitang Pambansa. Tiniyak ng Malacanang na hindi gaanong makakaapekto at sa halip ay magandang oportunidad pa ang inilabas na export tariff ng Amerika. Sang-ayon dito ang Agriculture Department na sinabing advantage ito sa Pilipinas, lalo na sa mga nilalabas nating produkto. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Vel Custodio ng PTV Manila. Posibleng magbukas ang bagong opportunity sa bansa ang export tariff ng Estados Unidos sa Pilipinas. 17% na taripa sa export goods ang ipinapataw ng US sa Pilipinas. Ito ang pangalawa sa pinakamababa sa ilang bansa sa Asia. Kapag ka po nanatili ang ganitong klaseng polisiya, maaari pa rin din po tayo makakuha ng mga investors mula doon sa mga bansa na may pinapatawan ng malalaking tariff. So maaari silang pumunta sa Pilipinas, dito sila magsagawa, mag-manufacture, dahil 17% lamang ang pinapataw sa atin. So, pwedeng negative positive ito. 49% ng export tariff sa Cambodia na sinundan naman ng Laos sa 48%. Habang ang kapwa agricultural country na Vietnam ay may 46% export tariff. 34% naman ang taripa ng US sa exported goods ng China. Ayon naman sa Department of Agriculture, advantage ang 17% export tariff ng Pilipinas sa US. Kung 17% lang tariff natin ng tilapia na fillet o kaya whole sa Amerika, tapos ang Vietnam, which is a major supplier at 46%, and Thailand at 34%, is the second major supplier, lamang tayo. Diba? At sa coconut naman, technically, more or less, mas lamang tayo. Tuloy-tuloy naman na makikipag-ugnayan ng DA sa Japan para pababain ang taripa ng saging sa Japan na nasa 8 to 18%. Nangako naman silang tutulungan tayo sa issue na to. But of course, humihingi sila ng parang kapalit. May malaking push tayo na ilabi itong reduction of tariff natin sa banana sa Japan. Mula sa People's Television Network, Vel Custodio, Balitang Pambansa. Magiging mabenta pa ang mga produkto natin sa Amerika dahil sa ipinataw na reciprocal tariff sa Pilipinas, kaya payo ng isang eksperto sa mga exporter, palakasin ang kanilang production capacity. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Bea Gaza de Guzman ng Radyo Pilipinas. We are of course in a way happy that we are not in the top bracket. 70 tayo. But at the same time, we still have to observe, no? What does this really mean to us, no? And is there a long-term benefit? Ikinatuwa ni Philippine Chamber of Commerce and Industry Chairperson George Barcelon na hindi ganoon kataas ang reciprocal tariff na ipinataw ng US sa Pilipinas kumpara sa ibang mga bansa sa rehiyon ng Asia. Dahil dito, mayroong comparative advantage ang Pilipinas. Ibig sabihin, mas mura pa rin ang produkto ng Pilipinas sa Estados Unidos kumpara sa produktong magmumula sa mga bansang mayroong mas mataas na taripa. Dagdag pa ni Barcelon, pagkakataon na ng mga exporter na dagdagan pa ang kanilang production capacity upang lumaki ang kanilang kita. They may also prepare increasing their production capacity. Itong merkado sa Amerika, you have a share already. This would allow you to increase by your share.
Nauna nang sinabi ni Finance Secretary Ralph Recto na nananatiling matatag ang ekonomiya ng Pilipinas sa kabila ng pagbabago sa pandaigdigang kalakalan. Bagamat nagpatupad si US President Donald Trump ng mas mataas na reciprocal tariff sa 100 mga bansang nagluluwas ng kanilang produkto sa Amerika, pangalawa pa rin sa may pinakamababang taripa ang Pilipinas na nasa 17% lamang. Mula sa PBS Radyo Pilipinas, Bea Gaza de Guzman para sa Balitang Pambansa. Case sa National Bureau of Investigation o NBI para idulog ang pambubuli sa kanila online. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Isaiah Mirafuentes ng PTV Manila. Hindi katanggap-tanggap. Ito ang naging saloobin ng mga kaanak ng mga biktima umano ng extrajudicial killing sa panahon ng war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nakatanggap daw kasi sila ng samot-saring bashing online matapos ang naging pag-aresto ng International Criminal Court o ICC sa dating Pangulo. Pinaglalaroan daw ng mga bashers ang kanilang mga videos at larawan online at pinagbintangang gawa-gawa lang ang kanilang naging karanasan sa panahon ni Duterte. Ang panawagan lang po namin ay hustisya, pero ang ginagawa nila pambabaligtad sa amin. Gagawan kami ng fake news, ima-manipulate yung videos namin, yung images na hawak namin at sasabihing peke. Ngayong araw, nagtungo ang ilang kaanak ng biktima ng EJK sa National Bureau of Investigation o NBI para idulog ang hindi katanggap-tanggap na bashing sa kanila. Kabilang sa mga nagtungo sa NBI ay si Aling Sheila na kamakailan lang ay nabash online matapos kumalat ang kanyang larawan, hawak ang litrato ng kanyang anak. Kasama nila ang human rights lawyer na si Attorney Cristina Conti. Hiling nila sa NBI na matulungan sila sa pagtukoy ng pagkakakilanlan ng mga taong nagpost daw ng maling impormasyon laban sa mga biktima ng EJK. Kabilang sa gusto nilang malaman ay ang tunay na pangalan at address ng mga nagpost ng tila fake news. Ayon sa grupo, kung matukoy nilang pagkakakilanlan ng mga ito, ay agad silang magsasampa ng kaso tulad ng libel. Yung pong mga atake ay vilification, no? Minamasama yung mga tao at ako mismo, particular sa akin, meron ding red tagging na sa palagay ko, lalo na sa konteksto ng panahon ngayon, ay may dagdag na kumbaga bigat. Naniniwala sila na mga pro-Duterte ang mga naninira laban sa kanila. Sinabi rin ni Atty. Conti na may natukoy na silang ilang kilalang vloggers na gusto nilang makasuhan. Apilan nila sa NBI, madaliin ang pagtukoy sa mga ito dahil malaki ang naging negatibong epekto ng bashing sa mga kaanak ng mga biktima ng EJK. Nilinaw rin nila na hindi nila kakasuhan ang mga taong nag-share lang o nag-react sa mga tila fake news post. Pero kung shinare at nagbigay ng masamang komento, ay kakasuhan nila ang mga ito. Nanindigan din sila na hindi sila papayag kahit papansamantalang palayain si Duterte at patuloy nilang hahanapin ang hustisya. Mula sa PTV, Isaiah Mirafuentes, Balitang Pambansa. Muling dinala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang buong puwersa ng pamahalaan para sa isang job fair sa Rizal Province. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Isaiah Mirafuentes live. Isaiah. Joshua, tinangkilik ng mga Rizalenyo ang one-stop shop program ng pamahalaan na tinawag na Trabaho at Serbisyong Pangkalusugan para sa Bagong Pilipinas. Dito nagsama-sama ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan para mailapit ang serbisyo ng gobyerno sa taong bayan. Serbisyong mas malapit sa tao. Ito ang layunin ng Trabaho at Serbisyong Pangkalusugan sa Bagong Pilipinas. Isinagawa ang programa na dinaluhan mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasabay ng kampanya ng alyansa ngayong gabi dito sa Antipolo. Pasado alas 4 ng hapon ay dumating ang Pangulo sa Antipolo Sports Hub para harapin ang mga Rizalenyo. Iba't ibang ahensya ng pamahalaan ang nagsalib puwersa para agarang maibigay ang nararapat na serbisyo para sa ating mga kababayan. Kabilang na dyan ang Department of Health na naghandog ng libreng konsultasyong medikal. Ang maganda dito, hindi na kailangang maghintay ng matagal para makuha ang resulta ng laboratory test. Naghandog rin ang serbisyo ang DOLE at TESDA. Kaya naman, instant hire ang ilang mga Rizalenyo na nag-apply sa ilang mga private companies. Nandoon din ang DSWD, PhilHealth, SSS at Pag-ibig. Ayon kay Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Secretary Larry Gadon, malaking ambag ng programang ito para mabawasan ang kahirapan sa bansa. Kabilang rin sa mga natutulungan ng programang ito ay
sa pamamagitan ng DSWD ang MSME o Micro Small Medium Enterprises na ayon sa Pangulo ay isa sa dapat bigyang prioridad. Sa administrasyon po ito, kinikilala namin na yung mga problema ng ating mga kababayan, ng mga pagkaraniwan na problema ng ating mga kababayan ay kadalasan kapag marami na ay hindi naman madulutas ng isang ahensya lamang. Kaya po, lahat po ng departamento, lahat po ng ahensya ay sinasama po namin sa lahat ng mga programa na ganito. Joshua, alam mo, nangako si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na ipakakalat ang programang ito sa buong bansa. At matapos nga niyang magtalumpati sa Antipolo Sports Hub, ay nagtungo agad siya rito sa Inaris Sports Complex para naman ikampanya ang mga miyembro ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. At yan muna ang update mula dito sa Antipolo City. Balik muna sa iyo, Joshua. Maraming salamat, Isaiah Mirafuentes. Samantala, isinumite na ng Registry ng International Criminal Court ang admission process at identity documents ng mga biktimang lalahok sa pagdinig at ang legal representatives ng mga biktima kaugnay sa kasong hinaharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Ang detalye sa balitang pambansa ni Harley Valbuena ng PTV Manila. Nagsumiti na ang registry ng International Criminal Court ng proseso sa pagtukoy sa mga biktimang lalahok sa pagdinig kaugnay ng kasong Crimes Against Humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa dokumentong inilabas ng ICC Pre-Trial Chamber, nakasaad na kabilang sa mga iprinisenta ay ang admission process, tatanggaping identity documents ng mga biktima at ang mga abogadong pagpipilian para tumayong kanilang legal representatives. Ipinaliwanag ni University of St. LaSalle College of Law Dean Ralph Sarmiento na isa itong mahalagang hakbang bago ang confirmation of charges hearing ni Duterte sa Setyembre. So it lays down the process, yung application, yung mga identification requirements and everything. Yung mga victims naman, they can apply to participate in the proceedings and they can be represented by their own lawyers, or they can also be assigned a lawyer by the International Criminal Court. Sa ilalim nito, susundin ng ICC Registry ang ABC approach kung saan tutukuyin ang mga biktima sa tatlong kategorya. Gayunman, redacted o confidential muna ang lahat ng pangalan at mahalagang detalye ng mga biktima at abogado at maaaring itago ang kanilang pagkakakilanlan hanggang sa pagsisimula ng trial proper. They can be redacted for their own security. May mga further security measures na ginagawa yan. For example, yung mga video, they can be distorted. May mga facial distortion. There can also be voice distortion. Bukod dito, maaari rin namanong tanggapin ng ICC ang indirect victims ng war on drugs, kabilang ang mga naulilang pamilya ng mga biktima. Ayon naman kay UP College of Law Assistant Professor Mike Chu, pwede pang madagdagan ang 43 drug war victims na nakasaad sa arrest warrant ni Duterte. Pwede pa rin madagdagan ang mga ebidensya at maging ang kaso ni Duterte habang gumugulong ang investigasyon ng prosecution. In fact, sa warrant of arrest, di ba may ibang crimes na inallege kasama yung the crime against humanity of rape, dun sa mga dating members ng Davao Death Squad. So it's still possible to add charges between now and the confirmation hearing. Mula PTV, Harley Valbuena para sa Balitang Pambansa. Hindi lang kita ng mga magsasaka ang lumalago sa kadiwa ng Pangulo, kundi maging ang ekonomiya at food security ng bansa. Kaya ang Philippine National Police Bicol, hinihikayat ang publiko na suportahan ang mga lokal na produkto sa loob ng kanilang kampo. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Gary Carillo ng Radyo Pilipinas Albay. Isang malaking hakbang patungo sa mas matatag na ekonomiya at seguridad sa pagkain ang muling paglulunsad ng kadiwa ng Pangulo sa loob ng kampo ng Police Regional Office 5 dito sa Legazpi City. Nasa 29 pesos lamang kada kilo ang BBM rice na ibinebenta sa kadiwa. Sa unang araw pa lamang ng operasyon, 100 sako ng bigas ang agad na naipamahagi sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Ito, malaki po ang contribution sa ating ekonomiya. So kumbaga, lahat po tayo ay nabibenepisyohan ng ganitong proyekto.
Bukod sa murang bigas, 20 exhibitors mula sa Albay Provincial Agricultural Office ang nag-alok ng sariwa at abot-kayang produktong agrikultural. Kaya naman ang PRO5 palalakasin pa ang programang ito sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa iba pang ahensya ng pamahalaan. Opo, yung DTI ay may bantay presyo po kasi sila sir at yung Department of Agrarian Reform isasali din po natin dahil yung mga pwedeng sakahing lupa na hindi naman ginagamit ay mapakinabangan. So yun po ay patuloy nating pagpupunyagi na mas mapa-improve pa po ang kadiwa ng Pangulo po. Bukas ang kadiwa ng Pangulo tuwing Martes upang mas maraming mamamayan ang makinabang. Hinihikayat naman ng PRO5 at Department of Agriculture ang publiko na tangkilikin ang kadiwa ng Pangulo bilang suporta sa mga lokal na magsasaka at produktong Pilipino. Mula sa Radyo Pilipinas Albay, Gary Carl Carillo para sa Balitang Pambansa. At dyan po nagtatapos ang 30 minutong ulat sa bawat sulok ng bansa. Samahan niyo kami muli mamayang alas 9:30 ng gabi para sa updated at pinalakas pang balitaan mula sa PTV. Ako po si Joshua Garcia. Ito ang pinalawak na puwersa sa panguno ng Presidential Communications Office, kabilang ang Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas, IBC at PTV. Mula sa PTV, ako naman po si Sheila Salaysay. Hatid sa inyo ang komprehensibong paghimay sa mahalagang usapin dito lang sa Balitang Pambansa.